naman po tayo mga kababayan dito po sa press briefing mga kababayan ng Malacanang. Ano po na kung saan dito po ang NBI mga kababayan at dito tatalakayin kung ano yung gagawin nilang aksyon sa ginawa ni Sara Duterte na pagbabanta kay PBBM, kay First Lady at saka sa House Speaker of the House. Ano po, so ngayon ito pakinggan po natin. Increased security protocols are being implemented to ensure the safety of President Ferdinand R. Marcos Jr. and First Lady Liza Marcos in light of the death threats against them. Law enforcement agencies are in close coordination while investigating this, as it is a matter of national security. To discuss this matter with us, we are joined by Undersecretary Jesse Andres, Prosecutor General Richard Anthony Fadullon, and National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Good afternoon, gentlemen. Go ahead, Undersecretary. Good afternoon. Go ahead. Good afternoon, everyone. In the light of recent events, very alarming events, the government is taking action to protect our duly elected president. The premeditated plot to assassinate the president, as declared by the self-confessed mastermind, will now face legal consequences. And we are tapping. So malaki ang posibilidad na harapin ni Sara Duterte yung legal na balik mga kababayan sa mga sinabi niya. Kailangan kapag ka nagbitaw ka ng hindi magandang salita, kailangan kaya mong gampanan at saluhin yung responsibilidad na igagawad sa yung kaparusahan kapag ka napatunayan na talagang ikaw ay nagkamali. So ngayon, kailangang harapin ni Sara Duterte yung consequence ng mga sinabi po niya mga pagbabanta kay PBBM, kay First Lady Liza Marcos at saka kay Speaker Romualdez. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Our law enforcement agents to investigate whereabouts and the identity of this person and or persons who may be plotting against the president. With me this afternoon is the head of the National Bureau of Investigation, who has primary jurisdiction to conduct an investigation whenever a threat to the presidency is made known. And we will use all the resources of government, all law enforcement agents, to find out the identity of this assassin and the legal consequences arising out of this criminal plot will be dealt with the full force of the law. Ama. So the NBI has done an initial investigation, and maybe we can report what we have validated with respect to the authenticity of the video, which was aired in many platforms in social media, to make sure that we are giving due process and we are ascertaining that the video is indeed genuine and the utterances of the Vice President. Tsaka mga kababayan, kung sasabihin ng mga DD-shit na ng mga taga-suporta ni Digong yung mga minions niya na etong video na kung saan nagbabanta etong si Sara Duterte, kung sasabihin nilang artificial intelligence yan, hindi na paniniwalaan yan. Kasi yung video na yon, pinick up yon on live. Mga kababayan, ibig sabihin, naka-live si Sara Duterte habang ginagawa yung mga pahayag na yon na kung saan nagbabanta siya, nagmumura laban po sa presidente, sa First Lady at saka sa Speaker. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Mr. Director Santiago, can you kindly enlighten the group? Yes, ma'am. Good afternoon po sa inyo, sir. Alam niyo po, mandato ng sa NBI ng ating batas, Republic Act 10867, may primary jurisdiction po ang NBI to investigate threats on the President down to the Chief Justice. So, hindi po namin to tinetake lightly when we receive the video clips nung sinabi nga ni Vice President Sara, nagkondak agad kami ng investigation. First, I directed my cybercrime unit
to investigate the authenticity of that video clippings, of that video clip. So we found out, my investigators found out that the clip is not AI generated, it is not deepfake, it is authentic. So the next step we do is to write yung platform, happen to be na yung FB, Facebook. So we requested na preservation nung clip. So the Facebook ay kinikip na ang Ay, shoutout sa ating nag-iisang admin kay Ma'am Checher at shoutout kay Inay BMB Angelito de Guzman ang video clip for future reference. Granted na po yung request namin na naka-save na po yun. Now, ang next step namin ngayon is dinedetermine namin whatever action, say criminal or whatever action that we will take against the Vice President, especially the person na sinasabi niya na inutusan na niya para ipapatay si President Marcos, the first. Alam nyo mga kababayan, dito natin makikita kung pantay ba talaga ang batas. Kasi eto, marami ang magsasabi dito na paano naman yung nangyari sa teacher dati na nagbanta sa buhay ni Duterte. Yon, kinasuhan yon, tinambaka ng isang damakmak na kaso dahil nga sa nagbiro lang na magbibigay ng reward na 50 million sa kung sino man ang makakapagtumba dito kay Digong. Ngayon, makikita natin kung yung batas ba na ipinataw do sa teacher mga kababayan, yung kaparusahan na ipinataw do sa teacher ay magiging kaparusahan din ng Vice Presidente natin ngayon. Kasi yung ginawa ng teacher ay wala namang pinagkaiba doon sa ginawa nitong si Sara Duterte, mga kababayan. Ang pinagkaiba nga lang nilang dalawa, yung isang nagbanta sa buhay ni Digong dati na nagbiro ay normal na mamamayan. Etong si Sara, pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So makikita natin kung mapapapanagot dito etong si Sara Duterte. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. First Lady and the Speaker. Okay. Thank you. Hi Chris, live shoutout sa iyo live to. Ang investigasyon po na gagawin ng gobyerno ukol sa bagay na ito ay agad-agaran. Importante hong malaman kung ano ang mga naging hakbang para po kumuha ng serbisyo ng isang mamamatay tao na nagpaplano ng masamang balakin sa ating mahal na Pangulo. At gagawin po ng National Bureau of Investigation ang lahat ng mga hakbang para matuntun ang identity nito, kasama po ang pag-i-issue po ng subpoena kay Vice President Sara na humarap sa NBI para bigyan po ng kaliwanagan ang kanyang mga pananalita. Dahil po diretsuhan niyang sinabi na siya po ay kumuha na ng tao, na siya pong gagawa ng pagpatay hindi lang po sa Pangulo. So ibig sabihin masasabpina etong si Sara at ipapatawag mga kababayan sa NBI para tanungin patungkol po sa kanyang mga pagbabanta. Ano po, so ibig sabihin, ito yung sinasabi kanina ni Sara, nahihintay na lamang po niya yung sabpina. Tapos pag pumunta daw siya sa NBI, sasagutin niya daw yung tanong ng NBI pero dapat sagutin din daw ng NBI yung kanyang katanungan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sama po ang ating First Lady at ang ating Speaker of the House. Hindi po tama pong pananalita na nanggagaling po sa napakataas na opisyalis ng ating bayan. Kailangan po agarang investigasyon at meron po tayong paraan sa batas na mag-issue ng subpoena ang National Bureau of Investigation para po paharapin ang ating Vice Presidente at magbigay linaw sa kanyang mga sinabi. Okay. Are we going to hear from the Prosecutor General? Yes, good afternoon, everyone. Well, to add to what Undersecretary Jesse Andres and Director Santiago said earlier, this is something that cannot be taken lightly. In light of the fact that the one who made those statements and made those utterances is the sitting Vice President. And the threat is directed against our Chief Executive, the wife, and the Speaker of the House. So as far as the
Office of the Prosecutor General is concerned, the National Prosecution Service, we being part of the executive branch, are mandated to closely work with the National Bureau of Investigation and other law enforcement agencies in making sure that whatever cases, case or cases may be filed later on, are something which will be backed up and be supported by evidence. Tama. So we have been closely in coordination with the National Bureau of Investigation and with other agencies to ascertain who may be held liable. But I think the immediate threat right now, as mentioned by Undersecretary Andres, is to go after and try to track the assassin or assassins, because this is not something that Alam niyo mga kababayan na makakasagot lang naman niyan, sa totoo lang yung kung sino yung tao na inutusan at kinausap nitong si Sara Duterte, walang iba kung hindi etong si Sara. Kapag naipatawag siya ng NBI at magaling-galing yung nag-iimbestiga at nagtatanong kay Sara Duterte, malaking posibilidad na aminin din ni Sara Duterte kung sino yung inutusan niya at kinausap niya na magtutumba kay PBBM kung sakali na may mangyayaring masama sa kanya. Ano po, yun ay kung sasabihin nitong si Sara Duterte. Alam nyo naman mga kababayan, etong si Sara, minsan may mga salitang binibitawan na hindi po kapanipaniwala. Pero sa pagkakataong ito, kahit pasabihin niya, mga kababayan, ng mga taga-suporta niya na nagbibiro lamang, etong si Sara, at conditional, yung pagbabanta nitong si Sara, still threat pa rin po yun, pagbabanta pa rin po yun. At maliwanag na 2 beses sinabi ni Sara na hindi po siya nagsisinungaling, nagbibiro. Mga kababayan, so ibig sabihin, totoo na may kinausap siyang tao at kailangan dikdikin etong si Sara Duterte para ituro kung sino yung tao na inutusan niya na kumontrata sa kanya ng ulo ng presidente, ng First Lady at saka ni House Speaker Romualdez. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. You can just simply dismiss. Coming from a sitting vice president who is just an earshot from the presidency, if she decides to run, it is something na titingnan natin yung motivation. We have to look at the motive for doing it. But again, we have to look at all of these in the context of all the things that are going on and cannot simply isolate the situation to the statements that were made. So we have to be very careful in going over the events leading to the statements that were pronounced or made by the Vice President. Thank you. Dagdag ko lang, ating pong alalahanin na kamakailan lang ay nagbigay din po ng pananalita ang ating Vice President na gusto niyang pugutan ng ulo ang ating Pangulo. Doon pa lang kasi mga kababayan, kung iisipin niyo po mabuti, doon pa lang sa gusto ni Sarang tanggalan ng ulo si PBBM, doon pa lang mapapaisip kayo na may pagbabanta na etong si Sara, na may interest na talagang tanggalin ang buhay ng presidente, mga kababayan. Siguro, hindi niya masabi ng direkta yung about do sa balak niyang pagpapatumba kay PBBM, kaya idinaan na lamang po niya, mga kababayan, dun sa kwentong senaryo niya na pupugutan niya. Gusto niyang tanggalan ng ulo etong si PBBM. And then nung napuno na siya, gawa nga doon sa nangyari dito kay Lopez, mga kababayan, dun niya na nasabi lahat-lahat ng gusto niyang sabihin. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tinanggap po namin na salita yon in a metaphorical way. Isang simbolismo lang ng kanyang galit. Ngunit sa kanya pong bagong pananalita, hindi po maaring isang tabi lang yan at kailangan po ng ating gobyerno na kumilos dahil po ang isang halal na Pangulo ay binigyan po ng banta ng isang mataas ding opisyal ng gobyerno na may kakayahan din na gawin ito. Kaya kami po, we are not leaving any stone unturned. We will take every effort to protect the President and to investigate everyone that could possibly be involved in this assassination plot of the 3 high-ranking officials of government. Thank you. Let's open the floor to questions. First one is Chona Yu, People's Journal. Sir, yung subpoena, na-serve na po ba ito or kailan po ito isa-serve kay Vice President Duterte? Ngayon po ay ginagawa na naman at isa-serve na agad immediately. Yon. And then also, sir, yung kaso, anong pwedeng ikaso kay Vice President Duterte doon sa kanyang mga statement? Ang Vice Presidente po ay maraming posibleng legal liabilities sa kanya pong mga
nagawang pananalita at mga aksyon na ginawa kasabay nito. Hindi po namin sinasara ang pinto sa mga malalaking kaso, ngunit ayon po sa due process, kailangan pong isaganap muna namin ang kumpletong investigasyon. We have to go into every possible angle, hear testimonies, collate previous testimonies given, and do a forensic study that will fortify all possible cases. But we assure you, the full force of the law will be used in dealing with this matter. Ito kasi yung mahirap dito. Kina Sara Duterte, mga kababayan, at dun sa kanyang tatay, at dun sa kanyang mga kapamilya, mga kaalyado. Ang problema kasi sa kanila, mga kababayan, hindi nababawasan yung mga kasong kakaharapin nila. Bagkos na dadagdagan. Akala ba natin, mga kababayan, abogado etong si Sara Duterte, dapat alam niya na anytime na kapag gumawa siya ng hindi maganda, lalo na kung nagbabanta siya publicly, pwede siyang makasuhan. Alam niyo kung tutusin, mga kababayan, etong mga kakaharapin ni Sara Duterte ito, pahirapan ito. Hindi natin alam kung makakasurvive siya dito, lalo na sa mga kasong paparating laban po sa kanya. Yung kanyang tatay, malapit na sa ICC, mga kababayan. And then may mga kakaharapin pa na mga kaso na yung iba non-bailable. At siya naman, mga kababayan, ganun din, may mga kakaharapin ding kaso at yung iba pa, mga non-bailable din, mga kababayan. At eto pa, yung iba na kung saan kapag ka ito nakakuha ng sapat na ebidensya, etong PCO, mga kababayan, etong Malacanang, laban sa mga naging pahayag nitong si Sara Duterte, automatic na makakasuhan na naman po siya. So parami lang ng parami yung kaso nakakaharapin nitong si Sara Duterte, mga kababayan, habang yung kanyang tatay, papalapit na rin ng papalapit dun po sa kamay ng ICC. Ano po, ngayon kung titingnan po natin, kapag ka etong si Sara, mga kababayan, lalo na't may kakaharapin pa din siya na impeachment complaint. Dahil nga ayon dun sa mga tao na magsasampa ng impeachment complaint laban sa kanya, ay hinug na, eto pa yung isa pang matindi na haharapin niya kapag po ito ay naisampa na itong mga kasong ito. Patungkol po sa pagbabanta niya sa buhay ng presidente. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sir NBI, sir, may lead na po ba kayo sa assassins? Kung ano yung profile maybe or background? Actually, wala pa po. Yan ay malilinawan pagka pumunta, sumagot sa subpoena namin si Vice President Sara. Tama. At siya po magpaliwanag kung sino yun. Okay. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Mike, please. Good afternoon. Yung pagtukoy ho natin sa assassin, assuming matukoy natin siya, ano ho magiging pananagutan niya sa batas kung wala pa namang nangyaring krimen? Marami pong legal liabilities ang tao, lalo na pag meron pong ma-establish na conspiracy to commit an attempt on the life of our chief executive. Right now, we are open to all possible crimes. And we are not looking at one particular offense, criminal offense. But as I said, definitely there will be criminal and other legal liabilities that will be enforced against the plotters and those who will execute it and those who took part in it. So we will complete the investigation and definitely we will file the appropriate cases. But we will not identify the particular offense at this point in time. Earlier, the Vice President issued a statement saying that her statement was taken out of its logical context. Ano hong masasabi niyo doon? Well, as I said, gagawin po natin ang lahat ng isang patas at malawak na investigasyon. We will put into proper context her statements. But I simply recall that when she answered certain questions and she declared the plot to assassinate the president, she even immediately added, "This is no joke. This is no joke." Dalawang beses niya. And I wanted to... Dalawang beses niya sinabi yan, mga kababayan, na hindi siya nagbibiro. Na ipapatumba niya na may kinausap siyang tao na magtutumba dito kay PBBM kapag may nangyaring hindi maganda sa kanya. Dalawang beses niyang inulit na hindi siya nagbibiro. to make sure that this person will do it to its completion.
And again, we will give the Vice President a chance to explain. But in your view, given that phrase, no joke, that she wasn't joking, that leaves no room for the statement to be taken out of context. Definitely, we will take it as a serious threat because it came from the mouth of the sitting Vice President. Thank you. Tama. Okay. Eden Santos, Net 25. Good afternoon po, sir. On the part of the Vice President naman po, meron po ba kayong information na meron ding threat sa buhay niya? Maybe we can ask the law enforcement agents to On the part of the NBI, hindi kami nakakatanggap ng any information regarding the threat on the life of the Vice President. Saka paano ba naman magkakatreat sa buhay nitong si Sara Duterte, mga kababayan, ay isang damakmak yung mga security nitong si Sara, mga kababayan. Sa tingin nyo, sino ba magtatangka na lukulukong tao sa buhay nitong si Sara Duterte? Napakarami ng kanyang mga security. Pangalawa, mga kababayan, yung iba na nga lang, pag binabanggit yung mga Duterte, takot na sila. Sa tingin nyo, yung pagbantaan pa at itumba pa itong si Sara, yung magagawa ng mga taong yon. Kaya nga kung titingnan po natin, etong si Sara, mga kababayan, drama niya na lang yung sinasabi niya na may mangyayaring hindi maganda sa kanya. Kasi nga, mga kababayan, yung kanyang pagbabanta kasi, paano kapag siya mismo yung nagtanggal ng buhay sa kanyang sarili? Dahil nga minsang nagawa niya sa kanyang sarili, ang hiwain, mga kababayan, di umano, yung kanyang leeg. So paano kung magagawa ulit niya sa kanyang sarili, natanggalan ng buhay yung kanyang sarili? So sino ang kawawa at itutumba nung tao na kinausap niya? Ang ating presidente na wala namang kaalam-alam, mga kababayan, sa kung ano ang nangyayari dito sa buhay nitong si Sara. Kaya nga, mga kababayan, dapat talagang ituring na seryosong pagbabanta yang sinabi ni Sara. Ano po, at dapat talagang mapapanagot siya. Ipagpatuloy pa natin. Kaya po niya nasabi yon dahil parang gusto rin niyang protektahan yung sarili niya against naman po dun sa planong pagpapatay din sa kanya, sort of. Wala po kayong ganong intelligence information? Wala po, sir. Ay, ma'am, wala po. Okay. Sam Medinilla, Business Mirror. In answer also to that, as you will observe, everything that is being done is through legal processes and legal proceedings. If ever the Vice President is being held accountable, it is in a legal process. And it is all done within the bounds of the Constitution and the law. Thank you. Sam Medinilla, Business Mirror. Tatanong ko lang po. Can the Vice President face possible preventive suspension while the investigation is ongoing? First, the Vice President is not immune from suit. She can be the subject of any criminal, administrative case, and the Ombudsman also has authority to do its duty to discipline and to take necessary measures Baka kasi akala ni Sara presidente siya na hindi siya pwedeng kasuhan, mga kababayan, dahil may immunity suit siya. Baka akala niya ganun siya, pero hindi niya alam, mga kababayan, na wala siyang immunity suit at pwede niyang harapin yung mga responsibility ng mga ginagawa po niya. Kapag nakasuhan siya, pwede siyang makasuhan, pwede niyang harapin yon. Hindi katulad ng presidente, mga kababayan, na hindi pwedeng kasuhan hanggat nakaupo sa posisyon. Ano po, mga kababayan? Anyway, ngayon ipagpatuloy pa natin. Deliver on its mandate as the investigator of all high-ranking government officials. So it is within the authority of the Ombudsman to act on this matter as well. Thank you. Okay. Harley Valbuena, DZME. Hi, good afternoon. For NBI po, sir, how soon can we expect an arrest or detention of someone over this matter? Because I remembered way back 2020, there was a teacher who randomly posted on social media, he offered 50 million pesos reward for anyone who can kill the then President Rodrigo Duterte. So I'm just curious, can we expect the same response over this matter? Ayan. Yes, we are aware of that case. Actually, it is the NBI who arrested that person, Mr. Romel Mas.
is a school teacher who offered 50 million pesos to kill PRRD. Arestado agad siya, but then later parang parang pinatawad na rin ni PRRD. This time, out of courtesy, masasabi natin, out of courtesy, due process, hindi po namin agad inaresto si Vice President dahil siya Vice President, napakataas na opisyal. So, Kita nyo yung differences, mga kababayan. Yung teacher na nagbanta sa buhay ni Digong inaresto agad. Si Sara Duterte hindi inaresto. Ano po, dahil nga pangalawang pangulo siya ng Republika ng Pilipinas. Kumbaga, nagagamit ni Sara Duterte yung pribilehiyong meron siya, yung kapangyarihang meron siya para hindi agad siya mapapanagot. Pero kung yan ay normal na mamamayan, na katulad ninyo at katulad natin, katulad ko, automatic pag nagbanta tayo, arestado tayo agad. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? we are giving her chance, due process, to answer yung ibinibintang sa kanya. No, this is by way of subpoena, and we will ask her to appear before our office within 5 days from today. Appear siya sa amin, sagutin niya yung aming mga tanong para mabigyan ng pagkakataon ng ating Vice President. Okay. Ira Panganiban, DZRJ. Yes, two questions. First question is, it's an if-then situation. If this happens to me, then this is what I will do. What's the legal implication of that? If something happens, the statement of Vice President Sara Duterte was, if something happens to me, then I will do this. What's the legal implication of that? The important thing that everyone should understand from those statements is the lack of recourse to legal and judicial remedies. That is what is appalling in this situation, where a high-ranking official would not have recourse to legal and judicial remedies to seek redress. So all of us are governed by the rule of law, and no one is above the law. If there is a need to exact justice for a criminal act, then it has to be through the legal and judicial process. We cannot take the law into our own hands. No one should espouse that kind of thinking. And that is why I strongly believe that that exposes her to criminal liabilities. Question number 2. She claims that one of her security personnel attempted to take her life. Is the NBI, the Department of Justice, the government looking into this allegation? Parang wala kaming natanggap na ganyan na sinabi niya na one of her security aid. Remember that the Vice President, even the Vice President, is being protected by our Presidential Security Command. There was part of that statement in her ranting. We will go over that. But i-clarify ko lang yung napakadelikado yung sinasabi niya na pag ako namatay. Take note. Pag ako namatay, hindi niya sinabing pag ako napatay. Magkaiba yun, yung mga Tagalog dito, no? Magkaiba yun. Pag ako namatay, paano kung na-overdose siya, nalason siya ng, wala namang kasalanan ng mga agencies, wala namang kasalanan ng president, bakit papapatay niya ang president? Oo nga mga kababayan, kung titingnan natin yung pahayag nga nitong si Sara, kapag siya nawala, ibig sabihin hindi niya sinabing kapag siya napatay. Ang sabi niya, kapag siya namatay. Mga kababayan, so magkaiba nga kung titingnan po natin. Kaya nga lagi nating ipinipilit, paano kung siya mismo ang gumawa nung pagtanggal mismo ng kanyang buhay? Yung mga taong walang kasalanan na katulad ng presidente, yun ang tatamaan. Dahil unang-una may kinontrata na siyang tao. Kasi magkaiba nga naman kapag siya napatay at kapag siya namatay. Paano nga naman kung sakaling nagkasakit siya, binawian siya ng buhay. Kung sakaling nagmamaneho siya,
bigla siyang na-aksidente, mga kababayan, tapos nawala yung kanyang buhay. O di, yung mga tao na pinagbantaan niya at yung tao na inutusan niya para patayin yung mga tao na pinagbantaan niya, walang kaalam-alam, babawian din ang buhay. Kaya nga kung titingnan natin, napakadelikado ng naging pahayag nitong si Sara. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? President. No? Kaya iba yung pag ako napatay. Ayan, may somebody assassinated her. Papapatay niya yung presidente. Magkaiba eh. Pinag-aaralan namin mabuti yung statement niya. Tama. Okay. Katrina Domingo, ABS-CBN 2. Sir, in the Vice President's rant, she also mentioned that former Communications Secretary Harry Roque is already out of the country. Can she also be held liable for withholding knowledge as to where Mr. Roque is? Personal lang yan. Wala naman. Kung umalis na si Roque, kung ano, hindi naman sila accused pa in a certain crime na mapapagsabihan natin na in conspiracy silang dalawa. Sir, another question. The former president of the IBP mentioned that she has violated Canon 1 for lawyers. Will that be grounds for her disbarment? Pwede. Yes. Is the government Pero inclined ano yan to file eh, a disbarment? Ito, napakaganda ng comment nitong si Jimmy Corpus. Sabi ni Jimmy Corpus, may possibility na siya ang magtutumba sa sarili niya. Marami kasi siyang dapat takasan nakasalanan niya. Possible, ganun yung gawin niya. Kaya nga nagpauna na agad siya ng pagbabanta, mga kababayan. Kasi nga naman, alam nyo si Sara Duterte, kung titingnan yung mabuti, mabilis siyang mainis. Mabilis siya ding mawala ng pag-asa, mga kababayan, dahil kitang-kita nyo naman kung ano yung inaasta ng ating Vice Presidente. So malaki ang posibilidad, mga kababayan, na kapag ka napagod na siya sa lahat ng mga kasalanan na dapat niyang harapin, baka nga siya yung tumoda sa sarili niya. Yun nga, mga kababayan, ang iniiwasang mangyari dyan. Kaya dapat habang maaga pa lang, alamin na agad kung sino yung tao na kinausap niya nang matapos ng etong mga pagbabantang ito ni Sara Duterte. Dapat talaga ma-interrogate itong si Sara at mapaamin kung sino yung taong inutusan niya. Kasi magkaiba po talaga yung term na binitawan niyang salita kapag siya namatay. Anytime, pwede niyang tanggalin yung sarili niyang buhay. At anytime, pwedeng ipatumba itong si PBBM, si First Lady, at si House Speaker. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Wait lang yan. Case against her? Can I answer that? Ayan, kasama na yan. Yun nga sinabi ni Yusek Andres, lahat ng legal liabilities. Mananagot siya sa lahat ng legal aspect. She cannot, sinabi pa niya na she is acting as a lawyer for Lopez. And that cannot be done. Hindi siya pwedeng mag-practice. Ang general rule is that public officials cannot practice their profession. No? Bakit, mga kababayan? Bakit pinagbabawala na mag-practice itong si Sara ng kanyang profesyon bilang abogada? Kasi pwedeng magkaroon ng conflict. Bakit? Kasi pwedeng maimpluwensyahan ng kanyang posisyon sa gobyerno yung pagiging abogada niya. Kaya hindi po talaga pinapayagan yan, mga kababayan. Kahit yung mga sekretary ng gabinete ng presidente, mga kababayan, or yung cabinet member ni PBBM, or kahit nga at ang Pangulo, mga kababayan, hindi po pwede na mag-practice ng kanilang profesyon. Kasi nga, magkakaroon ng conflict dyan at may impluwensyahan ng kanilang posisyon sa gobyerno kapag ka nag-practice sila ng kanilang posisyon. Ano pa, anyway, ng kanilang profesyon. Anyway, pagpatuloy pa natin. Pwede yun kung pinapayagan at hindi in conflict sa kanyang opisina. Remember that ang iniimbestigahan ay ang opisina ni BP Sara. Therefore, she cannot act as counsel sa opisina niya na siya ang iniimbestigahan. May conflict. Ganun po yun. Pero yun mga matter na yun, light na lang yun about yung siya being a lawyer. Pero yung utterances niya na pagbabanta, yan ang pinupukpukan namin at siniserious namin na consider. Yeah, we're actually, if I may add,
as mentioned earlier, we're looking at all angles and all possible cases. No? So it's not limited to the filing of possible criminal cases or criminal charges alone, but even violations of the CIPRA, no? And possibly disbarment case if there are grounds. Patay. So yan po ay pinag-aaralan ngayon, pero nabanggit nga kanina, siguro at this point, it would not be prudent to make any disclosures yet as to what possible cases, whether they're criminal or administrative, that will be filed or be considered for filing by the Department of Justice or by the NBI. Sir, can you give us at least a timeline as to when you intend to resolve these investigations? This Madidisbar pa si Fiona. Dahil lamang sa pagtatanong ng isang vlogger, mga kababayan, nitong si Fiona, madidisbar pa si Fiona at pwede pang makasuhan. Mga kababayan, kaya nga dun sa mga politiko, mag-ingat kayo sa mga provoking question ng mga vlogger. Lalo na ng mga vlogger ni Digong kasi yung mga tanong kasi hindi pinag-iisipan. Kaya ang nagiging sagot, mga kababayan, ng mga politikong tinatanong, ng mga vlogger nitong si Digong, hindi rin napapag-isipan. Kaya kita nyo, nang dahil lamang sa simpleng pagtatanong nung vlogger, napahamak si Fiona. Pwedeng madisbar at pwede pang makasuhan. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. investigation will be commenced as we speak. At the moment, it has been started even before this press conference. And we will continue to do this until we get to the bottom of it. This is a serious threat, a very, very bad precedent for our country if we will not take legal action on these kinds of threat coming from a very high-ranking official. We have to maintain order in a civilized society by adherence to the rule of law, and we will apply the full strength and force of the law on this matter. Thank you. Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Sabi dito, wait lang, may nag-comment ha. Bawal pala mag-practice ng propesyon ng isang public official. Paano si Rapi Tulfo at iba pang artista? Hindi po. Ang pinagbabawalan na pakitama na lamang po ko ha. Ang alam kong pinagbabawalan mag-practice ng kanilang propesyon ay yung mga cabinet member nitong si PBBM at saka ang presidente, mga kababayan, at saka vice-presidente. Yan po yung pagkakaalam ko na pinagbabawalan na gamitin yung kanilang propesyon kasi nga magkakaroon ng conflict, mga kababayan, na may impluwensyahan ng kanilang kapangyarihan yung kanilang gagawin na pagpapractice ng kanilang propesyon. Ano po, katulad na lamang nung ginawa ni Sara, mga kababayan, na nagpresenta siya na maging abogado nitong si Lopez. At dahil nagpresenta siya, mga kababayan, nagamit niya yung kanyang pagiging vice-presidente. Kaya kung makikita nyo, yung mga humaharang kay Sara Duterte, especially yung ating mga law enforcer na nakausap nitong si Sara, ganun-ganun na lang, mga kababayan, mura-murahin nitong si Sara. Kasi nga nire-respeto siya ng ating mga kapulisan dahil vice-presidente po siya. Yun yung sinasabi natin na nai-impluwensyahan ng pagiging vice-presidente niya yung kanyang profesyon bilang abogado. Mga kababayan, nung nagpresenta siya na maging abogado ni Lopez. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Please pass the mic to the back. Good afternoon, sir. Sir, yung mga ganitong pronouncement coming from the Vice President to the President, pwede po ba ito maging grounds for impeachment? Ayan na. Impeachment is a constitutional option that is vested in the House of Representatives to initiate and eventually elevate it into the Senate. It is not within the ambit of our authority to determine whether this should be a ground for impeachment. But I will only say that there are serious violations of the law in these acts. So we will leave it up to Congress to make that determination. Okay. Leth Narciso, DZRH. Sir, dahil nga may naging nauna ng pahayag si VP Sara last month na gusto niyang pugutan ng ulo si Presidente, and then now itong kill statement. Clear na po ba yung pattern na may plano laban sa buhay ni PBBM? Maaari po. I-consider po namin yung lahat ng mga pinagsasabi niya previous and up to this latest declaration ni VP Sara.
Okay. Ria Fernandez, TV5. Sirs, good afternoon. Aside from the possible charges that you mentioned earlier, are we also looking into filing sedition raps against the Vice President because of the statements she made against the President? Based on our initial study, sedition is a possibility. We are not closing our eyes on other possible criminal offenses, even graver than sedition. But grave threats and sedition are obviously being considered. But we are not making that determination now. As I said, due process warrants that every angle should be investigated, every party should be given an opportunity to be heard, and in due time, in observance of due process, we will make that determination to file the appropriate case. Just a follow-up regarding lang po doon sa sinasabi rin ni VP na kaya niya nasabi yun because there is an actual threat against her. Meron din po ba tayong parang, are we also considering to look into that claim of the Vice President that there is a threat against her life? The government is supposed and will protect every citizen of the country. Of course, that includes the Vice President. We have every reason to afford her protection from the law, from lawless elements. Eto mga kababayan, tanong ko lang naman, eto press 1 ha kung naniniwala kayo na may banta sa buhay nitong si Sara Duterte. Press 2 mga kababayan, kung sa tingin nyo, wala naman kasi marami siyang security. So press 2 nga, press 1 nga mga kababayan kung naniniwala kayo may banta sa buhay nitong si Sara, presto kung hindi kasi marami siyang security. Ano po kasi mga kababayan, bukod tangi lang na si Sara Duterte yung isa sa may pinakamaraming security, pero siya pa yung dumadaing na may banta sa kanyang buhay. Kaya niya nasasabi yung mga bagay na pagbabanta laban po kay PBBM, kay First Lady at saka kay House Speaker Romualdez. Kaya na, presto kung tingin ninyo press 1 kung tingin ninyo may banta sa buhay ni Sara. Presto kung tingin ninyo wala. Hindi. Dahil marami siyang security personnel. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. And you know, we are surprised that there is a possibility that there is a threat, and we will give necessary law enforcement agents to make that investigation as well. If you think there is such a threat coming, but as of now, we have not received any formal complaint or request for assistance on that particular matter. But as you saw, as I've been saying, everything that is directed against the Vice President, if she is being held accountable, are being done through legal and constitutional processes. So it is not done extrajudicially. And what is really appalling is the possibility of resorting to extrajudicial measures and exacting justice. That is why we said that this is a very alarming situation, because every public official should be an individual that can be emulated by all to follow. And coming from a high-ranking official, these words are very disturbing. It is not instilling peace, order, and support and defending the Constitution. So that is why we are greatly alarmed and we are taking all necessary action on this matter. Okay, next question, Maricar Sargon, Brigada News FM. Sir, good afternoon. I know this is your mandate. May utos man po o wala yung presidente, but we just want to know kung meron po bang personal directive sa inyo si President Marcos yung regarding sa investigation. Well, it is our duty to make that on our own because the mandate of the Department of Justice includes the investigation of crimes. That is why the National Bureau of Investigation has been tasked already and has commenced the complete investigation of this matter. The National Prosecution Service is the arm of government that will develop the case and eventually seek justice, enforce the law through the appropriate criminal case to be filed in court. And we are mobilizing all law enforcement agents, including the Philippine National Police, under the directive of the
Secretary of Interior and Local Government, to do their own investigation so that we will pull all possible information and evidence collated and hold people accountable for this. Thank you. Christian Isores, Radio sa East Trento. Behind you. Good afternoon, sirs. Sa mga recent po na hearing sa House, nahirapan pong padaluhin ng mga congressman si VP Sara at sa mga nakaraan. Pero this time po na magpapadala tayo ng subpoena sa kanya, paano natin siya makakompel na sumagot? Ano nang pong pwedeng mangyari kung di pa rin siya sumagot sa inyong subpoena? Ang mandato namin ay tiyakin that due process is observed at all instances. The subpoenas will be issued and she will be given an opportunity to present her side. That's the rationale why we are, or the NBI is going to send the subpoena in the first place. Ngayon, kung hindi siya tumugon, hindi naman po pwedeng tayo ay maghintay hanggang sila ay good and ready. Whatever evidence is in the possession of or will be in the possession of the NBI based on its investigation outside of any statement or any cooperation coming from them is something that we can work on already. Ang sinasabi lang natin is hindi pwede na gawin natin ito ng marahas. Kailangan sumunod tayo sa naayon sa batas at pagkatapos nating sundin to at nabigyan natin sila ng pagkakataon at sila hindi tumugon, wala tayong magagawa kung di patupad ang batas. Kasi mga kababayan, etong part na ginagawa ng Department of Justice, saka nitong PCO, saka nitong NBI mga kababayan, sinusunod nila yung due process. Kumbaga, binibigyan nila ng due process etong ating Vice President mga kababayan na sagutin yung kanyang mga pagbabanta laban po sa buhay ng presidente at yung iba pang mga salita na binitawan po niya laban po kay PBBM, kay First Lady at saka kay House Speaker. Kaya nga mga kababayan, kung makikita ninyo, wala pang personal na direktiba dito ang NBI. Lagi nilang sinasabi na iimbestigahan muna nila ito at hihintayin muna nilang makausap etong si Sara Duterte. So ibig sabihin, binibigyan ng pagkakataon etong si Sara mga kababayan na makapagpaliwanag at yan po ay part ng due process. So ngayon, baka mamaya pagka nakausap na ng NBI etong si Sara, baka mamaya sabihin na naman ni Sara na masyado siyang ginigipit at injustice yung ginagawa laban po sa kanya. Eto, kung makikita ninyo, yung mga pahayag dito, talagang binibigyan ng pagkakataon etong si Sara na mag-explain, magpaliwanag. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Sundin ito batay sa ebidensya na hawak natin. Let me just give another perspective. Hindi, pero ito mga kababayan na hindi malabo. Hindi malabo kasi unang-una nagbitaw si Sara kanina do sa una nitong live natin, 'di ba, nung hinimay natin yung video ng interview nitong si Sara, hihintayin daw niya yung sabina ng NBI at siguro pupunta siya mga kababayan, dadalo siya and then bago niya daw sagutin yung tanong ng NBI, sagutin daw muna ng NBI yung itatanong niya. Mga kababayan, ano po ipagpatuloy pa natin? That what is on trial here is actually even our justice system. People have always been saying that justice is not fair. It is only leaning in favor of those who have privilege or power. But now we will have the opportunity to show that no one is above the law and that accountability can be exacted from anybody so that people will now really give respect to the law. Tama. If we are not able to apply the law to other people who have influence and power, what kind of government can we provide? So that is what is at stake here. I hope people understand that there is nothing personal about this, but things happen because we have to strengthen our institutions. And we will do what is necessary under the Constitution and in accordance with the Constitution. Okay. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Sir, pwede lang pong paki-specify kung ano yung batas na dapat nating ipatupad kung sakali mang hindi tumugon doon sa subpoena si Vice President Sara. Sa NBI. Kung hindi po siya tumugon sa subpoena na aming papadala, tulad nga po sinabi ni Yusek Andres at ni PG Padulyon, kung ano yung ebidensya na nandun sa kamay namin, ay we will proceed with it. Ipapile namin yung, kung merong dapat ipile na kaso, ipapile na po namin yun. At remember,
Pag pinail ng investigating office like NBI, ipapile po yan sa prosecution office. And then the prosecution, the office of the Department of Justice, sila magde-determine whether there is prima facie evidence, may certainty of conviction bago nila ipapile ang case. Director. Sige, may follow-up yata. Okay, let's go back to Chona Yu and then to Eden Santos. Just a quick follow-up on that. Do you have the power to cite her in contempt kung hindi siya susunod sa subpoena? Do you have that? Kami po, wala. Pagka hindi po tumugon sa aming subpoena, kung ano pong available evidence sa kamay namin, yun po, doon kami gagawa ng report and refer the matter to the prosecutor's office. Okay, let's go back to Eden Santos. Sir, meron na po ba tayong binuong task force? Kung meron man, kailan po natin ito na-form regarding dito sa kaso na ito against BP Sara? Yun nga po, dahil mandato ng NBI na imbestigahan agad any threat to the President down to the Chief Justice. Nung Sabado, nung early morning ng Sabado, ay pinatawag ko na po ang aking mga abogado na mga mahusay, cybercrime chief, yung aking assistant on special concern, yung aking COS, puro sila abogado. Umupo na po agad kami at inumpisahan na namin ang investigasyon. Mamaya pong hapon, uupo po uli kami at kung ano nang nagather namin na evidence na hindi pa man namin na iimbestigahan si BP Sara, kung ano po na evidence na hawak na namin. Sir, ano pong pangalan po nung task force? Ang task force BP Sara? Ganun. Wala akong ipinangalan na Task Force BP Sara. Wala pong ganon. Basta ako tumawag lamang yung aking inaasahan, mga competent lawyers ng NBI na makakatulong po sa investigasyon. Wala po tayong itatawag dun sa task force para mas malinaw lang po. Sa ngayon po, wala po. Wala pong special name sila. Opo, sir. Yun po bang video clip from Facebook, masasabi po natin itong magiging matibay na ebidensya? Matibay pong ebidensya yun dahil napatunayan po namin yun ay authentic. Saka mga kababayan, yung kasing video na nag-circulate sa lahat ng social media platform, yun po kasi kinuha mismo on live. At saka yung mga pahayag na binitawan nitong si Sara Duterte na mga pagbabanta laban po kay PBBM, yan po ay mismong on live nila ginawa. Hindi po yan video na ine-upload lamang at edited. Mga kababayan, kung hindi, yan po ay mismong on live ginawa yung mga pahayag na yan ni Sara Duterte via Zoom na kung saan inilive nila. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Talaga pong nangyari at na-preserve na po namin sa Facebook app. Okay, let's go to Melvin Gascon and we're about to wrap up this press conference. Over there. Please give the mic to Melvin. Ito lagi. Good afternoon, sir. Tatanong lang, sir, ngayon po, halos napakalakas po nung response ng Executive Department doon po sa statements made by Vice President. I'm just curious, were these threats ever been corroborated by the intelligence community? Yun pong threat itself na pinahayag ni BP Sara, doon po kami nagbabank na mag-imbestiga ng maigi. No? Revelation yun. Mayroon siyang kinausap na assassin na gagawin itong bagay nito against the president. So doon po kami nakatutok maigi. So wala pong lumabas from intelligence services na may ganong elemento ng... There is an active threat to the president given that the one who made that pronouncement is a high-ranking, influential, and also powerful official. Whether that is corroborated by previous acts is actually contributory only to our drive
to, enforce the law. It is not for anyone to speak in that manner, to disrupt public order by making threats, especially on the life of anyone, more so the life of the chief executive of this country, a duly elected leader of the country. Tama. So we have to put our foot down on this matter because everyone is relying on the president to execute the laws and to deliver the services to our country. But if he will be impeded by threats such as this, then he will be impaired in delivering the service to our countrymen. And that should be the view of every Filipino. A threat to the president is a threat to every Filipino because he is the one expected to deliver the service. And if he is impeded because of death threats, then it is a disservice to our people. Thank you, sir. Jean Mangoluz, Philippine Star. Saka mga kababayan, yung banta kasi ni Sara, kahit sabihin niyang conditional threat yon, banta pa rin yon. Lalo na at yung mga taga-suporta ni Sara Duterte nagsasagawa ng mga pag-aaklas, pagrarally mga kababayan para patalsikin si PBBM at iupo etong si Sara Duterte bilang kapalit nitong si PBBM. Dahil alam naman po nating lahat mga kababayan na kapag may nangyaring masama sa presidente, automatic kapag nananatiling buhay ang vice presidente, siya ang papalit sa posisyon ng presidente. Kaya nga kung titingnan po natin, talagang may agenda din yung binibitawan nitong si Sarang mga salita ng mga pagbabanta laban po dito kay PBBM. At saka ang isa pa dito mga kababayan na makakasagot lang lahat ng yan kung sino yung tao na inutusan, kung sino yung magtutumba kay PBBM ay mismong si Sara Duterte. Dahil sa kanyang bibig mismo nang galing na may kinausap siyang isang tao na kumontrata ng ulo ng presidente na kapag siya ay namatay, automatic, wag titigilan ng presidente hanggat hindi din na namamatay. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Leth, please pass the mic. Good afternoon. It's no secret that the Duterte family has criticisms against the president. Will your investigation extend to the Duterte clan? Hindi naman. Mag-ano kami dito, magpo-focus kami dito sa declaration ni Vice President Sara. Okay. Alvin Baltasar, last question. Radyo Pilipinas. Sir, last na lang sa akin. Sir, how capable VP Sara to perform such threat against the President and the First Lady? Yun nga, sabi ni Yusek, as described by Yusek, very powerful si Vice President Sara, mataas na posisyon sa government, very influential, kaya lalong matindi yung threat na binabantayan natin ngayon. Yeah, please understand that if ever this threat of assassination actually happens or is accomplished, she is the ultimate beneficiary. And we have to, do everything to protect the president. Understandably, if such an event happens, who will benefit? She is the beneficiary of the death of the president. Tama. So her words have... Kasi magkakaroon ng succession, mga kababayan, siya ang papalit kay PBBM. Siya yung magiging presidente once na may mangyaring masama sa presidente. Kaya siya yung makikinabang dyan. Siya yung may malaking benepisyong makukuha dyan kung sakali may mangyaring masama sa presidente. Ano po mga kababayan? So anyway, ipagpatuloy pa natin. Have to be taken in the proper context. Previously, she made the declaration that the president's head should be cut off, pugutan ng ulo. And now, this more specific allegation on engaging an assassin to kill people, including the president. That is a very serious action taken by the VP. And we have to, go through the process and seek accountability for this. Okay. Vance Fernandez, Police Files. Last question. Good afternoon, sirs. Will the President move to an undisclosed location for the interest of his safety? We leave it up to the Presidential Security Group to make that determination.
But we have to say that we have a very efficient and effective presidential security group that will do what is best for our president. Thank you. Thank you very much, Department of Justice Undersecretary Andres, Prosecutor General Fadulion, and NBI. So eto mga kababayan, cut na natin dyan. So ngayon kung titingnan natin, eto na lang yung pagbasihan natin eh. Kung matatandaan nyo, eto ulitin ko ulit yung sinabi ko kanina, kung yung teacher nga na nagbanta, na nagbiro na ipapatumba itong si Duterte, na magbabayad ng 50 million sa kung sino man na makakapagtumba dito kay Digong nung panahon na si Duterte pa ang presidente, kung yun nga mga kababayan ay sineryoso nung panahon ng Duterte administration at inaresto yung teacher na nagbanta laban po dito kay Digong mga kababayan, kung yun nga sineryoso, eto pa kayang pagbabanta ni Sara Duterte ang hindi seryosohin. Alalahanin po natin kung yung normal na mamamayang Pilipino na wala namang sapat na kakayanan para ipatumba talaga etong si Digong na nagbibiro lang ay sineryoso ng Duterte administration, eto pa kayang si Sara na isa sa makapangyarihan dito sa ating bansa dahil siya ang pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas at siya yung may makukuhang malaking benepisyo kung sakaling mawala ang presidente mga kababayan ng Republika ng Pilipinas. So yun pa kaya ang hindi seryosohin? Kaya nga yung mga nagsasabi dyan na nagbibiro lang si Sara Duterte, hindi po may tuturing na pagbibiro yung sinabi niya mga kababayan. Kaya dapat po talaga sa lalo't madaling panahon, maimbestigahan po ito, matutukan ng ating mga sangay ng gobyerno mga kababayan at para matanong etong si Sara kung sino yung tao na inutusan niya at pinagbili na niya para matapos na etong isyong ito mga kababayan. At kung makikitaan na ito talagang si Sara mga kababayan ay dapat mapapanagot, dapat po talaga siyang papanagutin. Ano po, para hindi na pamarisan ng iba na kung saan kapag kagalit ka sa isang tao, magbabanta ka at ipapatumba mo pag hindi mo kaalyado.